umaga sa ating lahat and welcome to Acts Online Church Experience! Ngayong umagang ito, sama-sama nating awitan at papurihan ang ating Panginoong Jesus. Here we go! Come on! Hey, hey! Sa pagsubok, sa pagsubok, ang pagsama mo'y yak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na.
sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Purihin ang Diyos. Salamat, Jesus. Oh, oh. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Yes, Lord, we thank you for today, O God. We worship you, O Lord. Ngayong umagang ito, inaanyayahan namin yung presensya mo sa lugar namin. Kahit nasan man po kami, sa mga sarili-sarili naming bahay, O God, we welcome you, Holy Spirit, in our places, Lord. Not just our place, but also in our hearts, O God. Ngayong umaga po, kami po ay lumalapit sa inyo para magpuri, para pasalamatan ka, at para itaas ang ngalan mo. Humble us, O God, in your presence, O Lord. Yes, Lord, we worship you, O God. Yes, Lord.
Ikaw ang Diyos ng himala, Diyos ng himala. Diyos ng himala. Diyos ng himala. Yes, Panginoon, Ikaw po ang Diyos ng himala, O God. Ikaw ang kataas-taasan at pinupuri ka namin ngayon sa lugar na ito. Kung nasan man po kami, O God, binibigyan ka po namin ng kapurihan, O Lord. Itinataas namin ang ngalan mo, Panginoon. Maraming salamat ngayong araw na ito na kami po uli ay naitipon mo para magsamba, O God, para papurihan ang ngalan mo, para itaas ang ngalan mo. At ngayon, Panginoon, I pray, Lord, na may you open the hearts of your people, O God, na talagang maintindihan ng bawat isa yung mensaheng gusto mong iparating ngayong araw na ito. And I pray, Lord, na talagang ikaw po personally mangusap sa puso at isipan ng bawat isa, O Lord. Maraming salamat, Lord, sa araw na to. We commit this fellowship to you. We commit this service to you, O God. Again, we give you all the praise and all the glory, Panginoon. This we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa at sa bawat pamilya na nakikinig at nanonood ngayong umaga. At welcome to Acts Online Church Experience. At muli tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa isang linggong matagumpay na pagtagumpayan natin ang buong linggong ito. At dahil po yan sa biyaya ng Panginoon. At napakaganda na tayo po ay patuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon, ito ay buhay at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. At muli, inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan niyo po ako at manalangin tayo at hingin po natin ang gabay ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa isang matagumpay na araw na iyong pinagkaloob sa amin. At samahan mo kami, O Banal na Espiritu. Panginoong Jesus, buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang aming mga espiritual na mata, ang aming mga espiritual na tenga, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ay mangusap sa bawat isa, sa bawat nanonood, sa bawat nakikinig. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon, at ng pangunawa na nagmumula sa iyo upang sa ganon amin pong maintindihan, maunawaan ang nais mong iparating, ipahatid ngayong umaga. At Panginoon, gamitin mo ako ngayon bilang iyong tagapagsalita ng iyong napakaganda at napakabuting mensahe para sa bawat isa. Muli nagpapasalamat kami sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli, welcome to Acts Online Church Experience. At tunay nga po na napakasaya at napakapalad po natin dahil tayo po ay malayang nagpupuri sa kabila ng mga sitwasyon na ganito, di ba? Pero hindi po tayo nahahadlangan. Ang pagpupuri sa Panginoon, ang pagpapasalamat sa Panginoon ay araw-araw, oras-oras, minuto kasi marami tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya. At muli ngayong umaga po, kumusta po kayo ngayon? Kumusta po ang inyong mga puso? Kumusta po ang inyong nararamdaman ngayon? Kumusta po ang inyong kaisipan? Kumusta po ang ating mga mukha ngayon? O puno na po ba ng mga wrinkles yan dahil sa mga pag-iisip po natin sa mga bagay-bagay? Kumusta po tayo? At ngayong umaga po, ang nais ng Panginoon ay ituon natin ang ating mga mata, ang ating mga puso, ang ating kaisipan
sa kanyang sasabihin sa atin ngayong umaga. Ang mensahe na aking ibabahagi ngayon ay tungkol sa isang katangian ng Panginoon. At ito po ay tunay na kamangha-mangha. Katulad ng aking binahagi noong nakaraan, ako po ay naghatid sa inyo ng mensahe na ang Diyos ay mahamagin at tunay ngayon. At ngayon po, ang nais ko pong bahagi sa inyo na ang Diyos ay Diyos ng himala. Ang himala po, sabi nila, pwedeng makita or pwedeng maranasan ng kahit sino. Ngayon, titingnan po natin kung may katotohanan po ito. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, makikita po natin doon ang iba't ibang klase o iba't ibang sitwasyon kung saan ipinakita ng Panginoon ang kanyang himala o makapangyarihang pagkilos sa bawat isa. At may tanong po ako ngayong umaga. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay Diyos ng himala? O kaya naranasan niyo na po ito personally bilang isang manampalataya? Ang himala na nangyari sa'yo, anong ginawa mo pagkatapos? Ano ang naging resulta nito sa buhay mo? O natapos na po ang lahat doon? Kaya ngayong umaga po, muli ibinabalik po sa atin ng Panginoon na siya ay Diyos ng himala at hindi lang po basta-basta natatapos doon. May kailangan po tayong gawin. Ang himala po ay pagpapakita ng kamangha-manghang kapangyarihan ng Diyos sa isang ordinaryong pagkakataon kung saan ang mga imposible ay nagiging posible sa atin at sa bawat sitwasyon na yon. Kaya ngayong umaga po, buksan po nawa ng Panginoon ang ating kaisipan, ang ating pangunawa at tunay po nating maintindihan kung ano po ba ang ibig sabihin ng himala. Kung ano po ba ang ibig sabihin ng himala lalo na sa ating mga mananampalataya. So samahan niyo po ako, nabuksan niyo po ang inyong Biblia sa Lucas chapter 5 verses 1 to 11 po ito. Medyo mahaba pero naway sa pagbabasa po natin ito, maunawaan natin. Dito pa lang maintindihan natin kung ano yung nais ipakita ng Panginoon sa atin. Okay. Lucas 5 verse 1, samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. Siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Verse 2, nakakita siya ng 2 bangka na nasa tabi ng lawa. Wala na roon ang mga mangingisda at naguhugas na ng kanilang mga lambat. Verse 3 po, lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon o ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Verse 4, nang matapos siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Verse 5, sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Verse 6, nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Verse 7, kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ng isda ang 2 bangka. Anupat sila'y nagpasimulang lumubog. Verse 8, ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan o Panginoon. Verse 9, sapagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namangha dahil sa mga isdang kanilang nahuli. Verse 10, gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasamahan ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. At verse 11, nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya, sumunod kay Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang salita.
Dito po sa senaryo na to, alam kong familiar sa atin tong totoo na to, itong istorya na to sa Biblia. Ngunit binigyan po ako ng Panginoon ng ibang revelation, ng ibang pagkaunawa doon sa verse or sa istorya na yon. Na dito, ipinakita ng Panginoon sa akin ang kanyang himala sa mga tao dito, lalo na dito kay Simon at sa mga kasama niya. Ngayon, tingnan po natin, isa-isahin po natin para malaman pa po natin, mas lalo pa nating maunawaan. Dito, katulad ng nakaraan, hindi lagi ang Panginoon or one way lang kapag ikaw ay nalangin, ikaw ay kinausap mo ang Panginoon, hindi pwedeng hindi sasagot ang Panginoon sa'yo. Lagi nating tatandaan, pag may ginawa ka, may gagawin ng Panginoon, may resulta. Parang 1 + 1 = 2. 2 × 2 = 4. Parang laging ganun yon. Hindi pwedeng si Lord o ikaw lang ang kikilos tapos walang mangyayari. Laging two-way yan. May gagawin ang Panginoon sa'yo, may gagawin ka, may gagawin at may resulta yon. Tingnan natin. Ano ba ang ginawa ni Jesus sa buhay ni Simon or sa mga kasama niya na mangingisda sa istorya na yon? Una, sabi doon, nakita ni Jesus ang pangangailangan nila. Nakita ng Panginoong Jesus yung pangangailangan nila Simon at ng mga mangingisda. Tingnan po natin, Lucas chapter 5, verse 1. So basahin po natin. Samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. At yung verse 2 po, nakakita siya ng 2 bangka na nasa tabi ng lawa, wala roon ang mangingisda at naguhugas na ng kanilang mga lambat. Ang lawa po ng Genesaret or plain or kapatagan ng Genesaret ay kilala rin po sa tinatawag na Paradise of Galilee dahil po sa kanyang kagandahan at yung pagkamayabong, talagang mayaman yung kapatagan ng Genesaret. Sa tagpong ito, kung mapapansin nyo, sa bawat puntahan ng Panginoong Jesus, hindi siya pwedeng umalis na walang susunod na marami sa kanya. Katulad po din dito, sa lugar na to. Pumunta siya doon at sinisiksik na talaga siya ng maraming tao at nahandang-handa ng makinig sa kanyang mga salita. Ngunit, nakaagaw sa kanyang atensyon yung 2 bangka. Marahil, nandun siya kasi malapit po ito sa lawa eh. So, yung merong kapatagan ng Genesaret, meron ding lawa doon. So, ang kabuhayan po ng mga tao doon ay pangingisda. At isa na po doon si Simon at ang kanyang mga kasamahan. So, napansin ni Jesus yung 2 bangka na wala ng laman. At napansin niya yung ibang mangingisda, naguhugas na ng kailang mga lambat. So, doon sa tagpong iyon, hindi nagsimula ang Panginoon na mangaral. Dahil nakita niya yung pangangailangan ng mga taong yon, lalo na yung grupo ni Simon. Nakita niya na siguro sobrang balisa, sobrang pagod, sobrang dismayado, yung mga itsura ng mga kasama ni Simon at maging siya na imbes na isa sila sa mga nakikisiksik o nakikipagsiksikan para makinig sa salita ng Diyos, pero hindi po sila pumunta doon. Dahil nga po, yung kanilang, siguro kung ano yung nangyari sa kanila that time, bago pa, or sa buong magdamag. Kaya mamaya aalamin po natin kung bakit. So, ganoon din sa atin marahil. May mga times na instead tayo maging busy tayo para makinig ng salita ng Panginoon. Lalo na, di ba, may mga times, aminin po natin, minsan Sunday na nga lang ang preaching, ang service online. Pero may mga times na hindi po natin nagagawang makapanood or makiisa sa pakikinig sa service na yon. So kasi dahil masyado tayong abala or masyado tayong naapektuhan kung ano mga sitwasyon sa buhay natin. Pero ang Panginoon, nakikita niya yung pangangailangan mo. Kaya nga, kinakausap ka niya, kaya lumalapit siya. Kaya gumagawa siya ng paraan para ikaw ay matugunan or para matugunan ang iyong pangangailangan. So ganoon nangyari sa kanila. Kaya sa atin, lagi nating tatandaan na ang Diyos, alam ng Diyos ang sitwasyon mo 24/7. Alam niya kung ano yung pangangailangan mo. Kasi pwede naman siyang mangaral na yun sa
sa patag sa lupa Kasi marami na mga tao doon Pwede na siya mag-start magsalita ng mangaral tungkol sa salita ng Diyos. Pero biglang napukaw ang kanyang mga paningin, ang kanyang mata doon sa mga bangka. At nakita niya nga yung mga mangingisda na wala doon at abala sa paghuhugas ng kanilang lambat. At nakikita marahil ng Panginoon kung anong bigat, kung anong dala-dala nila. Kaya huwag tayong laging tumingin kung anong sitwasyon. Lagi ko po sinasabi, kasi laging sinasabi ng Panginoon, ang mundong ito, pwede niyang ibigay or pwede tayong input or bigyan ng mga bagay, sitwasyon na to, na siya magpapalayo sa atin, na siyang magbibigay daan para hindi tayo lumapit or maging busy tayo, maging abala sa mundong ito. Maaring sa iyong negosyo, maaring sa iyong mga pamilya, maaring sa iyong pag-aaral, sa pagtatrabaho mo. Minsan, kahit may sakit ka, so hinawawala tayo kung ano yung dapat nating gawin. Kaya dapat mga kapatid, tumingin tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay sobrang kamangha-mangha at kagilagilalas. At lagi po natin tandaan ang kanyang kahabagan or habag ay laging nariyan at patuloy na umaapaw. At ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na dumadaloy kapag tayo po ay patuloy na lumalapit at nananampalataya sa Kanya. So nakikita ng Panginoong Jesus kung ano ang pangangailangan mo. At ang kailangan ng bawat isa ay ang salita ng Diyos. Kaya hindi hinayaan ng Panginoong Jesus na hindi marinig nila Simon at ang iba niyang kasama ang salita ng Diyos. Dahil alam ng Panginoong Jesus na higit nilang kailangan ang salita ng Panginoon. Yan. So una, nakita ng Diyos or nakita ni Jesus ang pangangailangan nila. So nakikita ng Panginoon ang pangangailangan natin. Kaya wag po natin sabihin na busy or out of service si Lord. 24/7, laging ang Panginoon sa atin. Nandyan siya. At pangalawa na ginawa ng Panginoon, Jesus sa buhay na Simon, ay siya po ay lumapit. Lumapit po si Jesus, di ba? Laging may gagawin Hindi pwedeng walang gagawin ng Panginoon sa atin. Lagi siyang kikilos at gumagawa talaga ng paraan. Tingnan po natin sa Lucas chapter 5, verse 3. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Imagine mo, sabi ko nga kanina, pwede naman po siyang mangaral na po doon sa pangpang. Pero pinili niya pa po na pumunta sa isa sa mga bangka doon para doon po siya ay umupo. Hindi lang siya lumapit, nakisit-in pa siya, doon po talaga siya pumupwesto para bago magsimula ng kanyang pangangaral. So, yun pong bangka na yun ay pag-aari po ni Simon. Kaya po siya, ginawa ng Panginoon, lumapit siya. At yung ebidensya po, at ang sinabi ng Panginoon doon, lumulan, sumakay siya, at umupo. So dito, makikita natin na si Jesus ay gumawa ng kanyang hakbang. Lumapit siya kila Simon. Dun sa bangka ginamit niya at dun po siya simulang nangaral sa mga tao. Nalalaman ni Jesus na si Simon at iba pang iyang kasamahan na mangingisda ay kailangan ng kanyang tulong o salita ng Panginoon. Kumbaga parang hindi pwedeng hindi makarinig o hindi pwedeng hindi marinig ng mga taong ito ang salita ng Diyos dahil kailangan nila. Kaya mas madali na lumapit na siya doon para makinig at makuha yung atensyon nila. Kasi ganun din po sa atin. So minsan hindi po natin namamalayan na sa sobrang kabala natin, gumagawa or may isang mga sitwasyon na ginagawa ang Panginoon na siya po ay lumalapit pero minsan tayo po ay bulag, hindi po natin ito napapansin. Tandaan po natin ang Panginoon ay napakalapit ngunit tayo po ay lumalayo. Lapit ng lapit pero layo tayo ng layo, di ba? Kasi nilalayo tayo ng mundong ito Binibigyan tayo ng mga bagay para tayo po ay lumayo. Sabi nga sa lapit ng lapit, tas lalayo ng lalayo. O, diba? So, ang Panginoon Jesus, lumalapit siya. Ngunit tayo lang po ang lumalayo sa atin. Siguro sa mga kapaligiran natin, kaya parang sa dami ng mga iniisip natin, mga priorities, yan, alalahanin, mga gustong gawin,
mga gustong puntahan or mga alalahanin sa buhay, nababalisa tayo. Kaya hindi natin napapansin na ang Panginoon ay napakalapit yan. Nandito lang ako, 24/7, at lumapit pa nga siya. Tayo lang po yung minsan lumalayo. So, ganun po ang nangyari. Lumapit si Jesus sa magitan ng sumakay siya at siya po ay naupo. Minsan, madalas ba tayong ganon? Kaya nga muli tayo ngayong umagang ito ay ibinabalik sa tamang kalalagayan natin. Muli, nakikita ng Diyos ang ating mga pangangailangan at siya po ay malapit sa atin. Pagkos tayo lang po ang lumalayo. So ang nais ng Panginoon, alalahanin mo at tandaan mo na ang Diyos ay nandiyan para sa iyo. At tayo po, wag lang tayong lalayo sa Kanya. Lumalayo tayo sa presensya niya. Ang tunay na kagalakan, ang tunay na satisfaction ay matatagpuan sa presence ng Panginoon. Andun ang tunay na kapayapaan, bagamat ang kapaligiran natin ay punong-puno ng mga alalahanin, mga problema. Pag ikaw ay nasa feeling or nasa presensya ng Panginoon, andun po yung kapayapaan. Oo, iyak ka, malulungkot ka, pero biglang babaguhin ng Panginoon yan. Biglang may salitang sasabihin ng Panginoon sa'yo, kailangan ng anak ko to. Kaya ipapakita niya yun at lalapit siya. At doon, ikaw ay may himlay at mararamdaman mo yung kapanatagan. Natural na minsan, mararamdaman natin yun Parang malulungkot ka, iiyak ka. Iiyak mo yan kay Lord. Iiyak mo yan. Wala kang ibang pwedeng lapitan or mas masaya na iyakan, kundi si Lord. Kasi higit sa kanino man, mas nauunawaan niya, mas naiintindihan niya kung ano yung saloobin mo o yung pinagdadaanan mo. At sa bawat pinagdadaanan natin, hindi ka niya iiwan at sasamahan ka niya at bibigyan ka pa niya ng solusyon. So yun yung pangalawa, lumapit si Jesus. Ang pangatlo po ay sinamahan sila ni Jesus. Tingnan po natin yung Lucas 5, verse 4. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ito yung pagkatapos mangaral ni Jesus dun sa mismong bangka. Di ba naupo siya dun sa bangka ni Simon? Ay sinabi niya kay Simon, inutusan niya, sinabi siya kay Simon, sabi niya doon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. So itong tagpong ito, parang nireveal sa akin ni Lord, hindi lang niya sinabi ito kay Simon. Pagkos ito ay sinamahan din niya sila Simon. Nang matapos mangaral si Jesus sa mga tao, yun nga, sinabi niya na pumunta sa malalim, ng bahagi. Ang tanong ko po, si Simon lang ba ang pumunta sa malalim na parte ng tubig? Ang sagot po, hindi po. Kasi kasama po niya si Jesus. At makikita mo sa ibang verse doon, magkausap pa sila. Sa mga susunod na verse natin, mamaya malalaman niyo, makikita niyo, or kanina binasa natin, kung inyo po itong naunawaan at talagang isinapuso, makikita niyo doon kahit doon sa biyahe, makikita niya kasama niya at kausap ni Simon. Kausap ni Simon si Jesus, si Jesus, noong time na yon. Kasi marami pa silang conversation ng time na yon makikita po natin yon. So ibig sabihin, sinamahan pa sila ni Jesus. Hindi lang nag-utos si Jesus na pumunta siya sa malalim, si Simon, kundi siya po ay sumama din. Sinamahan sila ni Jesus. Pwede naman kasing mangyari, sabihin niya kay Simon, pumunta ka doon sa malalim. Tapos ihulog mo yung mga lambat niyo. Tapos bababa nun si Jesus, babay na, di ba? Pero hindi. Hindi niya hinayaang bumalik doon si Simon at ang kanyang mga kasama nang sila lang, kundi sumama ang Panginoong Jesus sa kanila. Dahil nalalaman yan na higit na kailangan siya ng mga ito. Kay Jesus, sigurado hindi ka iiwan. May mga bagay sa mundo na mawawala. Sabi nga pwedeng mawala ang lahat ito, pero ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Si Lord hindi ka iiwanan. Ang nangyayari lang, ang tao lang ang umiiwan. Ang lumalayo ang umaalis. Pero ang Panginoon ay nandyan sa atin palagi. At tayo lang po ang lumalayo sa Kanya. Pwede mga tao, pwede kang iwan yan. Lalo na, pag sa hirap na, pag sa saya, oo, kasama ka nila. Pero
pag dumating na yung panghangailangan mo na kailangan talaga, iiwanan ka na niya. Maliban na lang po kung ang taong yun ay tunay nakakilala sa Panginoon at alam niya at naranasan niya yung pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon at hindi ka niya iiwan. Kung yun po ay tunay na nakilala sa Panginoon. Dahil kung ano ang ginawa ng Panginoon, kung ano ang katangian ng Panginoon, tayo rin eh. Dapat nakikita po sa atin yon. So gawin ng Panginoon, imbes na iwanan niya, pabayaan niya sila Simon, hindi niya gagawa yon, kundi sinamahan niya po yon. Kaya nga sabi doon sa Joshua 1:9, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi ako sinasamahan ng Panginoon. Tayo kasi ang lumalayo, ang umaalis. At nakakalimutan po natin na nandiyan ang Diyos para sa atin palagi. Yun ang pangako niya. Kahit yung namatay siya, diba, upo siya sa kanang right hand ng Ama, binigyan tayo ng banal na Espiritu para maging kasama. O diba, hindi niya tayo pinabayaan at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Kaya ganun po ang nangyari kila Simon. Nakita ng Panginoon yung pangangailangan nila, lumapit si Jesus at sinamahan pa sila. At tunay ngang napaka-espesyal natin sa Panginoon. At nawa, yun po yung ating maunawaan at yun po ang ating laging isa puso't isa isip sa atin. At ang pang-apat po, ito na yung pinakamatindi na ginawa ng Panginoon. Ipinaranas ni Jesus ang kanyang himala or kamangha-manghang kapangyarihan kila Simon. Paano? Tingnan po natin. Nung sinabi ni Jesus na pumaroon sila sa malalim na bahagi ng lawa, nagsalita si Simon. Ito po yung verse 5. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit, dahil sa iyong salita, ay ihuhulog ko ang mga lambat. Ang verse 6, nang magawa nila ito ang nagresulta, nakahuli sila ng napakaraming isda. At halos masira ang kanilang mga lambat. Verse 7, kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. At sila'y lumapit at pinuno ng isda ang dalawang bangka. Ano pat sila'y nagpasimulang lumubog. Ibig sabihin, sobra-sobra pa sa dalawang bangka yung nahuli nilang isda. So dito, ang Panginoong Jesus lamang ang makakagawa ng mga kamangha-manghang bagay na sa tingin ng tao, sa ordinarong pangunawa, ay hindi magagawa. Ang Panginoon ginagawa niyang posible ang lahat ng imposible sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan at sa pamamagitan ng kanyang salita. At dito, ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kadakilaan. At dahil dito, nakita at naranasan nila Simon at ang kanyang mga kasama ang himala ng Panginoon sa buhay nila. So, ganoon din po tayo. Maraming paraan para maipakita ng Panginoon ang kanyang kamangha-manghang mga gawa sa ating mga buhay, sa ating sa pagbigay ng mga pangangailangan sa araw-araw, sa ating karamdaman. Sa lahat ng area ng buhay natin, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon, ang himala ng Panginoon, ang kanyang kamangha-manghang kapangyarihan. Pasimula pa ng mundong ito, nakita na natin kung paano ipinakita ng Panginoon ang kanyang kamangha-manghang kapangyarihan. At hanggang sa New Testament, nakita natin kung paano ipinakita ng Panginoon ang kanyang mga himala mula sa pagpapagaling ng mga may karamdaman, pagpapalaya sa mga inalipin ng masamang espiritu, hanggang pagpapakain ng 5,000 sa pamagitan ng 5 isda lang, di ba? Nang hindi natin alam kung paano magkakasya, pero pinakain niya yung 5,000 tao. At ito, nakita natin isa rin to sa mga himala ng Panginoon na sila Simon, wala na silang kapag-asa na, paano po kami makakahuli niyan? Wala nga po kaming magdamag na po kami, wala kaming nahuli. Pero ang ginawa ng Panginoon, ipinakita sa kanila kung sino ba ang kausap nila, si Jesus. At siya lamang po ang maaari makagawa nun. Ang mga himala sa buhay natin ay naway makita natin ito sa tulong ng banal na Espiritu. So ito yung mga bagay na ginawa ng Panginoon.
Alam niya at nakita niya ang pangangailangan mo, pangangailangan natin. Lumapit si Jesus. Siya po ay sumama at ipinaranas niya po ang kanyang himala, ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihan sa magitan ng himala. Gaganon din po sa atin. Ayun po ang ginawa ng Panginoon. At ano naman po ang ginawa ni Simon para tayo maranasan natin ang himala ng Diyos or makapangyarihang, kamanghamanghang kapangyarihan ng Panginoon. May kailangan po tayong gawin. Kasi dito po, lagi po natin tandaan, hindi pwedeng si Jesus lang or ang Panginoon lang ang gagawa or ikaw lang. Laging two-way yan at laging may equals, yun po yung resulta nun. Kaya tingnan po natin kung ano naman po ang ginawa ni Simon upang maranasan nila ang himala ng Diyos na siya din po natin dapat gawin. Na siya pong ipinapaalala ng Panginoon sa atin. So una po, makinig sa kanyang salita o salita ng Diyos. Sabi din sa Lucas 5:3, lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Katulad sinabi ko kanina, sa mga oras na yon, si Simon at ang mga kasama niya ay nandun at nakikinig sa pagtuturo ni Jesus ukol sa salita ng Panginoon. Nandun siya kasi marahil si Simon, pag-aari niya yung bangka na yun eh. Diba? Pag-aari mo, hindi mo pwedeng iwanan eh. Lalo na napakaraming tao. So talagang alam ng Panginoon na ginawa niya yung pamamaraan na yun, ginawa niya yung paraan na yun, para itong mga mangingisda at lalo si Simon, talaga makarinig sa salita ng Panginoon kasi yun ang kailangan nila eh. Kaya nandoon si Simon. Kasi sabi ko nga, bakit nga pwede naman niya iwan na lang doon pagka yung bangka nila, pagkatapos, pwede na siyang umalis. Pero hindi umalis si Simon. Yun nga, siguro marahil, pag-aari niya to, at sobrang daming tao na pwedeng mawala, pwedeng may kumuha, pwedeng masira, yung pagmamay-ari niya. Kasi yung bangkang yun po yung ginagamit niya sa kanyang pagtatrabaho or yung source of income nila kasi sila po ay mangingisda. Pag may bangka ka na siguro ng panahon na yun, napakayaman mo na kasi hindi lahat may bangka. Mahirap pag walang bangka paano ka mangingisda kung wala kang bangka, di ba? So, talagang, kumbaga parang si Lord talaga lagi siyang perfect. Yung pamamaraan niya, yung kanyang timing talagang alam ng Panginoon at alam niya yung kung sino yung mga taong talagang mas nangangailangan ng kanyang tulong. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin o sa bawat isa. Ito po ay nagbibigay ng buhay at pag-asa sa bawat nakakarinig nito. Ito po ay ang magandang balita at mabuting balita ng Panginoon. Yun po ang ipinapahatid sa atin ang salita ng Diyos. Ito rin po ay nagbibigay ng kaalaman, karunungan na hindi pwedeng or hindi kayang ibigay ng mundong ito. Lagi po natin tandaan na ang mundong ito, bibigyan ka ng talino pero pang hanggang dito lang to, pwede mag-fade to. Pero ang karunungan, kaalaman na ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay malawak pa sa inaasahan ng tao. Kaya nga pag tayo po ay patuloy na nag-aaral ng kanyang salita, patuloy pa tayo nagbibinibigay ng Panginoon ng karunungan. Kaya napaka-importante po ng salita ng Panginoon. Kaya nga yung pag-devotion, dati, parang bakit ko pa kailangan mag-aral or magbasa ng salita ng Diyos? Ba't kailangan ka pang makinig ng mga audio Bible na yan? Nakikinig naman ako every Sunday. Sapat na yon. Pero sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, nagiging personal ang Panginoon sa iyo at may nais siyang iparinig o ipahiwatig sa iyo. At sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, dito mo malalaman, dito mo makikita kung sino ba si Jesus sa buhay mo at kung ano pa yung kaya niyang gawin sa'yo. Kung ginawa niya dati, pwede niyang gawin. Kasi si Jesus, ang Panginoon, ang Diyos, ay siya pa rin. Same siya noon, ngayon, at sa magpakailan pa yan, future pa yan. Siya ay hindi nagbabago sa atin. At hindi katulad ng mga tao na pwede magbago, di ba? Pero ang Panginoon, siya po ay same. Siya po ay hindi nagbabago, maging ang kanyang mga kamangha-mangha, kagilagilalas na mga gawa, ay patuloy ito at pareho yan. Ang kailangan lang natin sa buhay natin ay maranasan natin to. Kaya ito po, napaka-importante na tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Mahirap po talagang
May times ako talagang pag magbabasa ka, syempre, anong oras na Lord? Diba? Bukas na lang po ako mag-devotion, magbabasa. Pero hindi eh. Sabi nga, di ba, sa Joshua 1, sa Joshua 1:8 na sabi doon na dapat i-meditate mo ang salita ng Panginoon araw at gabi. Hindi na sinabing araw, hindi na sinabing gabi lang. So, dapat araw-araw. Kasi po, ito po ay ating sandata. Ito po ay ating pagkain. Hindi lamang po nabubuhay ang tao sa tinapay or sa tinapay, kundi sa salita ng Panginoon din. Kasi po ito ay magbibigay sa atin, mag-feed sa ating spiritual nating buhay at kailangan natin yun. Kaya nga, yung Kawikaan 4:20-21, sabi doon, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Yan. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. Huwag mong hayaang sila'y mawala sa paningin mo at ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso sapagkat ang mga nakakatagpo sa kanila, ang mga ito'y buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Amen. Diba? Pag narinig mo yan, wow, magkakaroon ka ng pag-asa ng enlightenment. Kaya napaka-importante na ibahagi, na makinig ka sa salita ng Panginoon at kapag narinig mo to at naunawaan mo, dapat mo itong ibahagi. Kasi sa panahon natin ngayon, magtatapos na po ang 2020, ilang araw na lang, 2021 na. This year is just a preparation for us para sa coming 2021 na yon. And I pray bawat isa sa atin ay nagkaroon talaga ng moment or talagang ng intimate time kay Lord at itong mga salita niya, ito po yung panghawakan niya. Kasi yung iba dyan naririnig ko, hala, 2021 na, baka mangyari na naman kung ano yung nangyari nung start ng 2020, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. So instead, yun ang isipin mo, di ba dapat i-declare mo yung positive things and you pray for it. And no matter what happen, ikaw po ay handa dahil inihanda ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So nawa po, ito po yung ating ibahagi din sa ibang tao. Kasi hindi mo dapat sarilinin yon. Nag-speak sa iyo ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita dahil nais niya na ito po ay ibahagi mo rin sa ibang tao. So yun po. So ang ginawa ni Simon po ay nakinig siya sa salita ng Diyos, ng Panginoon. Pangalawa po, ito po din yung napaka-importante din, lalo na sa atin. Talaga, manampalataya ka sa salita ng Diyos. Tingnan po natin kung ano yung ginawa ni Simon. So Lucas 5:5. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit, dahil sa iyong salita, ay ihuhulog ko ang mga lambat. Diba? Anong ginawa ni... Noong una, parang sinabi niya na yun nangyari sa kanila. Lord, Jesus, magdamag na po kaming nasa laot. Nagpakapagod na po kami magdamag, pero wala po kaming nahuling ni isang isda po. Wala po. Pero, sabi niya, subalit, dahil sa iyong salita, ay ihuhulog ko ang mga lambat. Dahil sa iyong mga salita, ihuhulog ko ang mga lambat. So, hindi lang isang lambat kasi pwedeng isa lang, Lord, kasi baka wala naman talaga. Pero ang ginawa nila, lahat ng lambat nila ay inuhulog nila dahil nakapakinig sa salita ng Diyos. So, sabihin, nabigyan na sila, na-feed na sila napakain na sila ng salita ng Panginoon. Kaya ito po, nataniman na sila ng pananampalataya. Kaya ang ginawa ni Simon, nanampalataya siya. Naniwala, sige Lord, sinabi mo sa iyong salita, ihuhulog na po namin. Mas nangibabaw yung pananampalataya niya. Na kung naalala niyo po, di ba? Nakaraan din, sinare ko yung Hebreo 11 verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa isang bagay na hindi nakikita. At dahil sa pananampalataya na ipinakita ni Simon, siya po ay kinalugdan ng Panginoon at naranasan niya ang kamanghamanghang kapangyarihan o himala ng Panginoon sa pamagitan ng pagtugon ng kanilang pangangailangan. Hindi nga lang para sa pangangailangan niya, kundi lahat ng mga kasama niya. Hindi lang siya yung nakinabang, pero pati ang kanyang mga
kasamahan. Saka hindi lang talaga isang lambat, hindi lang isang bangka ang napuno, kundi dalawa at umaapaw pa na halos lumubog na ang kanilang mga bangka. So sa salita ng Panginoon, lagi tayo magtiwala sa Kanya. Kasi walang sinabi or salita ang Panginoon na walang power o walang resulta sa buhay natin. Kailangan lang natin manampalataya. Pag ikaw nag-aral ng salita ng Panginoon, pag may sinabi siya, or may gagawin ko, at may word, lagi tinatanong may word ka na ba? Ano ba ang sabi ni Lord sa'yo? Diba? Every decisions or every step na gagawin natin, kailangan natin i-consult si Lord. Lagi natin kausapin siya. Kasi iba yung pag may salita ka ng Panginoon. Kasi ito yung magiging pundasyon mo. Ito yung magiging lalakaran mo, ito yung tatayuan mo. So kahit anong mangyari, may sinabi ang Panginoon sa akin, panghahawakan ko yon at magtitiwala ka doon. Kasi nakikita mo na may katiyakan at kasigurudahan doon sa mga bagay na alam mong mangyayari talaga dahil sa pananampalataya. Kaya sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, nagkaroon sila ng pananampalataya. Kaya nga dun sa Roma 10:17, sabi doon, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ka makikinig kung kanina man. Hindi ka makikinig kung saan man. Kundi makikinig ka sa salita ng Diyos. Na yun ang unang ginawa nila Simon. Nakinig sila sa salita ng Diyos at sila ay nanampalataya at naniwala sa salita ng Panginoon. At nakita naman po natin ang resulta ng ginawa nila. Yun po ay pagpapakita ng himala ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtugon ng kanilang pangangailangan na hindi lang sapat, kundi umaapaw pa na hindi or walang pwedeng gumawa nun, kundi ang Panginoon lang. At ang pangatlo po, ano po yung una? Nakinig sila sa salita ng Panginoon, ng Diyos. Pangalawa, sumampalataya sila sa salita ng Diyos. At pangatlo po, pagsunod sa salita ng Diyos. Tingnan po natin ulit doon sa Lucas 5:5. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit, dahil sa iyong salita, ay ihuhulog ko ang mga lambat. So, anong inaction niya doon? Ihuhulog ko ang mga lambat. So, may ginawa si Simon? Meron, di ba? Kanyang dahil sa pananampalataya niya sa Panginoong Jesus, siya ay nagtiwala at sinunod niya kung anong sinabi ng Panginoon. At yun po, pinagkatiwala niya, bahala na. Pero ikaw na po, Lord, ang bahala sa lahat. Pinagkatiwala niya na sila ay may mahuhuling mga isda. So yun ang naging action niya. Sumunod si Simon sa sinabi ni Jesus nang walang pag-aalala. Tandaan po natin na ang pananampalatayang walang gawa, ito po ay patay. Kaya nga sabi sa Santiago 2:26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So hindi lang natapos na nampalataya siya, kundi may ginawa po si Simon na aksyon. Siya po ay sumunod sa sinabi ng Panginoon sa kanila. So, gayon din po sa atin. Kapag po tayo, kinausap natin ng Panginoon, nanalangin tayo, umiyak tayo, tapos sinagot ka ng Panginoon, binigyan ka ng salita ng Panginoon na isa galing sa Biblia. Panghawakan mo ito at may pinagawa sa iyo, gawin mo. Kasi bibigyan ka naman niya ng assurance, hindi ka naman niya pababayaan. Lagi po natin tatandaan, may ipapagawa ang Panginoon sa iyo, pero inahanda niya na lahat ng kailangan mo. Diba? So, ganun si Lord. Hindi kanya isasabak sa isang gera na wala or kulang-kulang ka ng gamit. Kundi, alam niya, inahanda niya na kung ano yung pangangailangan mo. Kaya kailangan nating makinig, kailangan nating manampalataya at sumunod sa kanya mga salita. Kasi ang pagsunod, ito po ay tanda na tayo ay tunay na nanampalataya sa Panginoon. At sabi nga, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, baliwala lang. At dito, pinakita ng ni Simon ang kanyang pananampalataya. So, hindi natin magagawa ang isang bagay kung sarili natin ang mangingibabaw. O siguro pwede. Sige, magagawa mo. Pero, hanggang doon lang.
So, pwedeng hindi ka ma-satisfied or parang hindi ka matuwa, hindi ka hanggang doon lang. 'Di ba? Or pwedeng pag may hindi ka magtagumpay doon sa isang bagay, iba na yung dating sa'yo. Iba na yung magiging response mo. Unlike kapag ikaw ay nagtiwala at pinagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon at ginawa mo kung ano yung kanyang sinasabi, ang kanyang kalooban, magkakaroon ka ng satisfaction and contentment sa life. No matter what yung magiging resulta nun. Kasi pinagkatiwala mo yun sa Panginoon. At alam mong may matinding plano ang Panginoon sa'yo, sa buhay mo. Diba? Ganon din sa kanila. Ganon din ang ginawa nila. Ganon din ang ginawa ng Panginoon kila Simon. Kaya kapag po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, manampalataya tayo sa Diyos at sumunod po sa Kanya o doon sa pinapagawa niya. Kasi tiyak na mararanasan po natin ang kamangha-mangha yung kapangyarihan sa buhay natin. Kaya sinabi ito po sa Mateo 7:24, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So hindi ka masishake ka pero hindi ka tuluyang mabubuwal. Hindi hahayaan ng Panginoon yun. Dahil nagtiwala ka sa Kanya. So yun po yung ginawa nila Simon upang maranasan nila ang kamangha-manghang kapangyarihan or himala ng Panginoon sa buhay natin. So mahirap po ba? Mahirap kapag hindi ka talaga totally or talagang full na nagtiwala sa Panginoon. Kaya nga, kailangan magtutuloy-tuloy-tuloy ka po. Kaya titingnan natin. Dito na po tayo sa naging resulta ng himala ng Diyos sa buhay ni Simon at sa mga kasama niya. Tingnan po natin. At nawa po ay, ito po yung hindi lang po matapos sa maranasan natin yung himala ng Panginoon sa buhay natin. Nawa ito po ay magtuloy-tuloy katulad nito. So, resulta ng himala ng Diyos. Una, pagsuko ng buhay sa Diyos. So, sila po ay sinurrender nila po yung buhay nila. Tingnan po natin sa Lucas 5:8. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, Simon Peter na siya, kanina Simon lang, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y makasalanan, o Panginoon. Dito nakita natin yung response ni Pedro, ni Simon, di ba? Siya po ay lumuhod. Nakita niya yung kamanghamanghang gawa ng Panginoon, yung himala na ginawa Jesus sa kanila. Bigla siya lumuhod. Talagang nagpatira pa siya. Ang pagluhod ay pagpapakumbaba. Ito yung pagpapasakop o pagsuko or kababaang loob mo sa Panginoon. Ito po yung ginawa niya. Siya po ay lumuhod sa paanan ng Panginoon. At meron pa po doon na sinabi doon, sapagkat ako'y taong makasalanan, nagrepent siya, talaga sinabi niya. Hindi siya naging self-righteous. O Panginoon. Nung kanina, kung mapapansin mo, meron doon word sa verse 5, guro ang tawag ni Simon. Pero, nung naranasan niya yung himala ng Panginoon, nakita mo yung ginawa niya o tinawag niya na kay Jesus, Panginoon. Muli, ang Panginoon ay bilang tanda. Pagtawag ng Panginoon, ay ito po ay tanda ng iyong pagsuko, ng iyong buhay, at ang kanyang kalooban ang mangyari sa buhay o masunod. Diba? So, yun ang nangyari, naging resulta nun. Sinuko ni Simon ang kanyang buhay. Siya talagang nagpatira pa siya, lumuhod siya, at tinawag niyang Panginoon. Yung kaninang tinawag niyang guro, biglang nagbago yon. Ibig sabihin lang nun, isinusuko niya ang kanyang buhay at hinahayaan niya ang Panginoong Jesus ang manguna sa buhay niya. So, yun ang naging resulta. Sumunod. Pagsuko ng buhay kay Jesus. So, ganun din po sa atin. Hindi lang po natatapos sa mararanasan mong miracle or himala ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, may sinasabi ang Panginoon. Laging may resulta yon, laging may continuation yon. So nawa po tayo po ay isuko natin yung buhay natin sa Kanya. Yung totoong pagsuko po. Pag sinabi natin, Panginoon, Panginoon, ang kalooban mo po ang mangyari, hindi po ang sarili kong kalooban. Pwede po ba 10% kalooban ko? Hindi. Pag sinabi mong, Lord, kalooban mo po ang mangyari. Panginoon, ibig sabihin, siya na yung nagmamay-ari ng buhay mo.
at ang kalooban niya ang masusunod sa iyo. Kumbaga, hindi na ikaw yung nabubuhay sa sarili mo, kundi ang Panginoong Jesus na. So, ganun po sa atin, tinanggap natin ang Panginoong Jesus, tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, tinanggap po natin siya bilang ating Lord, ating Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang gawin po natin, ipakita po natin to. Hindi lang po siya one-time event na tapos na doon, tapos wala na. Sumunod po tayo, isuko po natin ang ating mga buhay at ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating buhay. Hindi ka naman pababayaan eh. Nakita nyo naman, di ba, yung ginawa ng Panginoon doon kay Simon at sa mga kasama niya. Pinabayaan ba siya? Pinabayaan ba sila? Hindi eh. Ang dami, di ba? Sobra-sobra umaapaw pa, higit pa sa sapat yung ipinagkaloob ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon yun sa kanila. At ang pangalawa po ay maka-Diyos na layunin. Ipinakita sa kanila ang maka-Diyos na layunin o yung purpose nila sa buhay. So Lucas 5:10, sabi doon, huwag kayong matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya kayo ng mga tao. Mamamalakaya kayo ng mga tao. Kung dati, sila po ay siguro naisip nila, hanggang pagtanda nila, sila po ay mangingisda, talagang fisherman sila, yun ay bubuhay hanggang apu-apuhan pa, hanggang sa ano pang generation nila. Pero nung naranasan nila ang himala ng Panginoon, nagkaroon ng maka-Diyos o ipinakita ng Panginoon ang maka-Diyos na layunin sa kanila. Ito po ay simula nung araw na yon, hindi na isda ang inyong huhulihin, kundi kayo po ay magiging mamalakaya. Kayo po ay mag-uwi ng mga tao at dadalhin nyo to sa Panginoon. Diba? Nagkaroon ng sense of yung purpose nila sa buhay. Na yung purpose na yon hindi lang ilang taon or dito lang na satisfaction, kundi yung layunin na yung maka-Diyos na layunin, it will give you talagang eternal satisfaction. Kasi ang pag-uwi ng mga tao para sa Panginoon ay hindi rin po madaling gawain. Pero kung mauunawaan po natin ang kahalagahan ng pag-win or pag-aakay ng mga tao para sa Panginoon, kahit anong mangyari, magtutuloy-tuloy ka. Kasi yun po yung ginawa ng Panginoong Jesus. At sinabi pa doon, may assurance sila eh, huwag kayong matakot. Diba? Sinabi ng Panginoon. Sabi ko naman sa inyo pag may ipapagawa ang Panginoon sa atin, lagi niya nang inihahanda yan. Lagi na siya may sinasabi. Lagi talagang, alam niyo kung ano yung pwedeng pagdaanan mo. Pero bago pa yon, yung assurance nandoon, huwag kayong matakot. Yun yung kanyang unang sinabi. Huwag kayong matakot. Diba? Do not be afraid. Lagi sa Biblia, makikita mo yan eh. Huwag kayong matakot. Do not be afraid. Kasi alam ng Panginoon na hindi magiging madali ang pag-harvest or pag-win, pag-akay ng mga tao, pagbabahagi ng magandang or mabuting balita. At alam ng Panginoon yon. Hindi lang tayo nabubuhay sa mundong ito nang wala lang, na hanggang ito lang yung goal, ito lang yung layunin mo. Tayo po ay nilikha, iniligtas ng Panginoon dahil sa maka-Diyos na layunin. At sinabi ni Jesus, at sinasabi ng Panginoong Jesus yan sa atin. At lagi po nating tatandaan yon. Nahigit pa, kung meron kang goal sa buhay, meron kang layunin, mas lalo pa natin dapat gustuhin, naisin kung ano yung layunin ng Panginoon sa atin. Higit pa sa mga layunin natin lang. Kasi pang dito lang yan eh. Pero yung eternal benefits ng pag-win or mamalakaya ng tao ay pang-eternal, pang-habang buhay yan. At ito po ay hindi pwedeng bayaran o tumbasan ng anuman. Kasi iba yung kagalakan na makapag-share ka, makakilala ang isang tao sa'yo, di ba? At pwede naman kasi silang pwedeng mangyari. Pagtanggap nila yung blessing na yon, okay na, magpasalamat na. Pero higit pa doon yung nakita nila eh. Nakita nila yung maka-Diyos na purpose or layunin ng buhay nila. At yun po ay kanilang nalaman at naunawaan. At ang pangatlo po ay ang pag-iwan sa dati nilang buhay. Tingnan po natin sa Lucas 5:11, nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ito yung, tapos na sila, nakahuli na sila ng marami isda. So,
babalik na sila sa pangpang, yan, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Imagine nyo, 2 bangka, punong-puno ng isda, na halos tumaob na sila, lumubog. Tapos pagdating sa pangpang, iniwan lang nila yon. Iniwan nilang lahat. Di ba ang purpose nga nila nung kaya sila mangingisda? Kasi pangkabuhayan nila yun eh. Yun yung source of income nila. Ang ginawa nila, iniwan nila yon. So hindi ko na alam yung nangyari. Pwedeng pinagkaguluhan ng ibang tao. Saka yung bangka, saka yung mga isdang nahuli nila, yun naiwan doon. Pero hindi po sila nang hinayang. Sinabi doon, iniwan nila ang lahat. May kinuha sila, wala. Sila lang, bit-bit nila, yung sarili nila. Pero yung isdang nahuli na napakarami at yung mga bangka, iniwan po nila yon. Siguro, marahil sinasabi nila, oo, gamit namin yan bilang source of our income. Pero si Lord ang pinaka magbibigay ng lahat ng pangangailangan namin. At higit pa ang pwede niyang gawin sa amin or ibigay. Kaya nga, kumbaga parang tayo minsan ang hirap ipagkaloob yung isang bagay or isang bagay sa Panginoon eh. Kumbaga parang wala yung ma-faith ka pero siguro konting faith pero ang kailangan natin yung big faith na binagkakalob sa atin ng Panginoon. Hindi pwede natin sabihin na susunod po ako sa iyo, gagawin ko po yung purpose o layunin mo sa buhay ko, gagawin ko po yung ipinapagawa mo. Pero, may pero ka, di ba? Dapat, kapag ikaw po ay sumunod sa Panginoon, iiwan mo yung dati mong ikaw, yung mga dati mong priority, kung sino yung mga, or laging dapat si Lord ang una sa lahat ng list mo. Kung yung time mo sobrang kinain ng ibang bagay, dito, mas priority mo ang gawain ng Panginoon, maging sa pera. Marami po talagang nangyayari senaryo nito. Kasi itong Simon, sila po ay mangingisda at ang kanilang pangkabuhayan po ay mangingisda, ang kailang bangka at ang mga isda talaga yun po yung source of income nila. Pero hindi po sila nang hinayang na iwan nila ang lahat. Kasi nakita po nila, naranasan po nila ang himala ng Panginoon, kaya hindi po sila nagdalawang isip na iiwan ang lahat at ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon. Kaya nga sa Matthew 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan ang pangako ng Panginoon. Hanapin mo muna yung kaharian ng Panginoon. Gawin mo ang kanyang gawin mo yung ipinapagawa niya, unahin mo siya at ang kanyang katuwiran at hindi kanya pababayaan. Ang lahat ng ito, idadagdag ko lang sa'yo yan. Idaragdag yan. Ibibigay ko sa'yo yan lahat. Pag inuna natin ng Panginoon. Wag lang tayong, isa kasi parang tagal ko na nagsiserve, at tagal ko na, bakit ganon? Bakit parang ganito pa rin yung life ko? Ba't ganito pa rin yung buhay ko? May mga ganong times na mag-iisip ka, magtatanong ka na. I pray, pag naranasan natin yung ganon, let's pray and let the Lord talagang makita natin or buksan yung ating mga mata. Kasi si Lord naman hindi siya laging late. Perfect timing siya. Di ba? Huwag lang tayo nagmamadali masyado. Minsan nagmamadali tayo, inuunahan na natin si Lord kung ano yung gusto niyang gawin. May gagawin pa ako sa'yo, inunahan mo ako eh. Kaya nangyayari, hindi sa maranasan mo yung full blessing or miracle ni Lord, yung kapangyarihan niya. Nauudlot kasi nauunahan eh. Kaya nga, sinabi sa atin, ano yung naging resulta ng himala ng Panginoon, tayo po ay isusuko natin yung buhay natin sa Kanya. At gagawin po natin yung makadiyos na layunin. At tayo po ay iiwan po natin yung dati nating buhay. At tayo po ay mamumuhay para sa Panginoon. At ang pang-apat po ay muli, pagsunod sa Diyos. At sabi ulit doon, 5:11, Lucas, sabi niya, nang maitabi nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya, si Jesus. So walang pag-aari. Wala naman sinabi dito na nagdalawang isip sila eh. Kumbaga sumunod agad eh. Iniwan lahat, tapos sumunod sila kay Jesus nang walang pag-aalinlangan. Kasi po, naranasan nila, nakita po nila kung ano yung pwedeng gawin at maaaring gawin ng Panginoong Jesus sa buhay nila. So ganun din po tayo. As preaching ko, na share ko po sa iyo na ang Diyos ay mahabagin at maapaw talaga at napakasagana ng kanyang habag sa atin. At ganoon din po,
maaari niya pong ipakita, gawin sa buhay natin at iparanas ang mangha-manghang kapangyarihan niya sa buhay natin. Marahil naranasan na natin to. Ano po ang naging resulta? Natapos po ba doon? Doon na lang? And I pray na tayo po totoong magsuko, magbigay ng buhay sa Panginoon. At gawin po natin kung ano po yung pinapagawa niya sa atin. Gawin natin, sundan natin. Kasi sinabi niya, huwag kayong matakot. Yun yung assurance niya. At ibibigay niya sa atin lahat ng ating kailangan. Ang kailangan lang natin lagi ay manampalataya sa Kanya at maniwala sa kaya niyang gawin sa atin. At sa pamagitan ng Kanyang mga salita ay talagang walang imposible. Ang Panginoon, lahat ng imposible na yun, gagawin niyang posible. Ganun kadakila, ganyan makapangyarihan ng Panginoon. Kaya sa atin, sa buhay natin, nawa ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay na kamangha-mangha at ang Diyos ng himala at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kailangan lang natin magtiwala at maniwala sa Kanya. Sa panahon ngayon, mas kailangan nating magtiwala at kailangan natin ang Kanyang salita sa buhay natin. Kasi pag sinabi ng Panginoon talaga, gagawin niya yun. Lalo niya nakikita niya tayo na may pananampalataya na sobrang nagtitiwala sa Kanya. Kailangan natin makinig sa Kanyang salita. Balik tayo doon sa ating sa Bible, sa Biblia. Napaka-importante po nun. Talagang may times sa kapag hindi ka makakapagbasa at nagsimula ka ng gagawin mo, parang ang bigat, parang wala nangyari. Kasi hindi na po natin pinapahalagahan yung Kanyang salita. Okay na yan, nakikinig naman ako pag Sunday, may pinapakinggan naman ako. Pero iba po kasi, kapag ikaw personal mong kinakausap, personal kang kinakausap ng Panginoon. Kasi may sasabihin siya sa'yo at may sinasabi siya sa'yo. Paano makikita ang mga bagay na Kanyang ginawa? Makikita mo sa Kanyang kasulatan, makikita mo sa Biblia. At kung ano ginawa niya noon, pwede niyang gawin ngayon at pwede niyang gawin sa bawat isa sa atin. Kaya I pray na sa darating na taon, 2021, talaga yung paglilingkod natin, yung pagsuko natin sa Panginoon ng buhay, ay maging totoo at magtuloy-tuloy ito. At wag po tayo sumuko na may iba pang mga taong makaranas nung himala na naranasan mo. Na ikaw mismo ay maging instrumento para po sila ay makakilala din. Lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan niya. Ngunit sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at habag, tayo po ay pinatawad niya. At lalo na po pag ikaw po ay patuloy na nampalataya sa Panginoon. Kaya ngayong umaga po, ako po ay nangungusap sa mga nanonood at nakikinig na alam mo na wala pa ang Panginoon Jesus sa buhay mo. Ay hindi pa siya naghahari sa puso mo, sa buhay mo. At nais mo siyang makilala, nais mong maranasan, yung kanyang kamangha-manghang kapangyarihan sa buhay mo. Buksan mo lang yung puso. Huwag mo isipin na hindi ka karapat-dapat. Kasi makasalanan ako, ganyan. Hindi. Lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Hindi po tayo naging karapat-dapat. Pero dahil nga po sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang habag, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na lumapit sa Panginoon. At sabi sa John 3:16, sa 1:3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi sa isang tao lang, sa sanlibutan. Kasama po tayo doon. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, napaka-importante na manampalataya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapapahamak yung buhay na walang hanggan. Ito yung buhay na pwede mong maranasan sa mundong ito na kung saan nandun yung kapayapaan, despite ng kaguluhan, yung totoong pag-ibig, totoong kagalakan. Kaya kung ikaw yan, sabayan mo lang ako, o sumunod ka sa aking panalangin. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyong harapan
Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Samahan mo po ako, Panginoon, na patuloy po kitang makilala sa buhay ko. Salamat din, Panginoon, sa kapatawaran na iyong pinagkaloob sa akin. Panginoon, nais ko pong maranasan ang iyong himala sa buhay ko, Panginoon. At nawa, Panginoong Jesus, tulungan mo po ako na patuloy akong magtiwala at sumampalataya sa iyo sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa kapatawaran. At salamat sa iyong pagpapatawad sa akin, sa iyong pagtanggap sa akin. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ako naman po ang manalangin sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag, Panginoon. At sa mga sumabay po sa panalangin na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Naway, Panginoon, maunawaan po nila, ipaunawa mo po, Panginoon, sa kanila na sila po ay iyong pinatawad, sila po ay iyong iniligtas, Panginoon. At ang kailangan lang nila ay mabuhay ng para sa iyo na may pananampalataya. At Panginoong Jesus, tulungan mo sila sa buhay nila na ikaw lamang ang papurihan at sambahin nila at pasalamatan sa buhay nila, Panginoon. At naway maranasan nila ang iyong kamangha-manghang kapangyarihan at magdulot ito ng patuloy na pagsuko sa kailang buhay at makita nila yung makadiyos na layunin, Panginoon. At sila po ay iwan nila yung dating sila, Panginoon, at sila po ay sumunod sa iyo. Kaya muli, salamat po sa mga tumanggap sa iyo bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. At nangungusap naman po ako sa mga katulad ko na nananampalataya. Matagal nang mananampalataya. Kunit takot tumaya ng buhay sa Panginoon. Tayo po ay tinawag na mananampalataya kasi tayo po ay tinataya natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Huwag po tayong matakot. Binibigyan tayo ng assurance katulad ni Simon. Huwag kayong matakot. Gagawin ko kayong mamalakaya ng tao. Hindi na ng isda. Hindi ng tao. Matagal na po tayong Kristiyano. Matagal na po tayo nagsiserve kay Lord. Or marahil yung iba, nag-stop, huminto. Kasi may mga ibang priority. Nung tinanggap po natin ang Panginoon Jesus sa buhay natin, sinabi natin na siya ang Panginoon, Lord and Savior natin. Siya po ang ating Panginoon at tagapagligtas. Nawa po ay balik po natin or maunawaan natin yung commitment o yung covenant na yun na binigay natin sa Panginoon. Tayo po ay bumalik sa Kanya. Tayo po ay totoong maglingkod. Kung nais po natin maranasan yung himala ng Panginoon sa buhay natin, patuloy tayo makinig sa kanyang salita sa sinasabi niya. Huwag nating hayaang hindi gawin o sundin yon. Marahil, sasabi mo, okay naman na ako nag-church naman ako or nakikinig naman ako, medyo may mga inuuna lang ako mga bagay. Hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, iiwan mo ang lahat at susunod ka sa Kanya. At siya yung magiging priority natin. Isang taon, ngayong taong 2020, ang daming nangyari, ang daming mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyari. Pinakita sa atin ng Panginoon na napakahalaga ng buhay at ang bawat araw, bawat oras, bawat minuto ay napakahalaga. At gawin po natin ito at gamitin natin ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At gawin po natin ito yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Marami nang tayong naranasan. Lahat po tayo, yung kapangyarihan, manghamanghang kapangyarihan ng Panginoon, naranasan natin sa buhay natin, simula sa pagpapatawad, sa mga sitwasyon natin na parang wala ng solusyon, lusot, or kawala. Pero dahil sa himala ng Panginoon, nakawala ka, napagtagumpayan mo yun, sa karamdaman,
Mga himala ng Panginoon yun sa buhay natin. Kaya ang nais lang ng Panginoon, dun lang ba natatapos yun? So kailangan may gawin po tayo. Ang totoong pagsuko, ang totoong paglilingkod sa Panginoon. At to pray, this year, masyado tayo napahinga, masyado tayo naging parang wala tayong nagawa this year, di ba? Lahat ng mga pwede natin gawin, na-stop. Pero ginawa ng Panginoon sa atin, yung magkaroon ng time para sa Kanya to know Him more or deeper and deeper. Kaya I pray sa bawat kapatiran, sa bawat isa sa atin, kung may sinasabi silang New Year's resolution, di ba? Pero tayo, sa atin, i-commit natin ang ating buhay for this year 2021 na talagang tayo po ay maging mamalakayan ng mga tao at gawin po natin yung nais ng Panginoon. Mahirap kung titingnan ng ordinaryo mong mata ng paningin mo, pero imumulat o ipapakita ng Panginoon kung ano yung kahalagahan or benepisyo nun. Ang benepisyo nun, hindi lang pangsamantala, kundi for eternal. Walang mahirap sa taong nananampalataya. Pag sa Diyos ka, sigurado ang buhay mo. Siguradong lahat ng bagay na sa tingin may imposible, gagawin niya posible sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya, nawa ang bawat isa sa atin pong mga kapatiran, mga nananampalataya, mga Kristiyano, pag wala si Kristo sa buhay natin, hindi natin kaya. Kaya tayo po ay manatili at patuloy nating gawin kung ano yung ipinagagawa niya sa atin. Huwag tayong panghinaan ng loob dahil ang Diyos, ipapakita niya sa iyo ang kanyang mga kapangyarihan, ang kanyang himala sa buhay mo. Ang kailangan mo lang gawin, makinig, sumunod sa Kanya at patuloy siyang kilalanin at patuloy siyang sundin. So tayo po ay manalangin. Panginoon, Panginoong Jesus, maraming salamat, Panginoong Jesus, sa araw na to. Salamat sa istorya, Panginoon, sa patotoo na Lucas 5, 1-11, Lord. At isa to sa mga patotoo sa Biblia, kung saan ipinakita mo po, Panginoon, ang iyong kamangha-manghang kapangyarihan, ang iyong himala sa buhay nila Simon Peter at sa kanyang mga kasama. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga bagay na nagawa namin, Panginoon. Alam namin na kami po ay tumanggap sa iyo. Ikaw ang Panginoon namin, ikaw ang aming tagapagligtas, pero hindi po namin talaga nagagawa yung bagay na yon. Kaya muli kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba, Panginoon. At salamat sa iyong salita at ibinabalik mo kami kung ano po talaga ang dapat naming katayuan at kalalagyan, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na ituon po namin ang aming mga mata sa iyo, ang aming buhay, ipagkaloob namin, ipagkatiwala namin sa iyo ang buhay namin, at amin pong tinatanggap, sinabi, Panginoon, sinabi mo kila Simon Peter na huwag kayong matakot. At muli, sinasabi niyo po sa bawat isa sa amin na huwag kaming matakot. Kung may mga takot sa puso namin, pag-aalinlangan, mga kabalisahan, Panginoon, ito po ay alisin niyo po, Panginoon. At sa pamamagitan ng iyong mga salita, alam namin na ito ay magbibigay sa amin ng buhay at pag-asa. And I pray, God, na this coming 2021, God, itong taon na to, Lord, ipinapaubaya namin to sa iyo, Panginoon. At ikaw po ang maghanda sa bawat isa sa aming Panginoon. At nawa, gamitin niyo po o ipaggamit ng bawat isa ang kanilang buhay at ikaw po ang maging una sa lahat. Gawin namin kung ano yung kalooban mo. Maghari at magibabaw at mangyari ang kalooban mo sa bawat isa, lalo na, Panginoon, sa mga nagtitiwala sa iyo, nananampalataya sa iyo, na huwag kaming matakot itaya ang buhay namin. Kasi kung ikaw nga itinaya mo ang buhay mo sa amin, at ganun din kami, Panginoon, at itataya namin ang buhay namin sa iyo, upang sa ganun ang mga bagay na naranasan namin mula sa iyo ay maibahagi din po namin, Panginoon, sa iba na talagang nangangailangan higit pa ng anong bagay.
Maraming salamat muli sa iyo, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang Diyos ng himala at ang iyong gawa ay tunay na kahanga-hanga, kamangha-mangha ang iyong kapangyarihan. At kami po ay itutuon namin ang aming puso't isipan sa iyo at sa pag-aaral at palalo pa namin magkaroon kami ng intimate time, Panginoon, to know you more and more, deeper and deeper sa pamagitan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon. Dahil ito po ang aming kailangan. Ito po ang spiritual food namin, ang iyong mga salita at ang bibigay sa amin ng kalakasan, kalusugan sa aming mga katawan. Kaya muli, maraming salamat sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So muli, salamat sa Diyos. Salamat po sa bawat pamilya, sa bawat isa na nanood at nakinig. Naway ang kagalingan, kagalakan at pagpapala ng Panginoong Jesus ay ating pong maranasan sa isang buong linggo. Maraming salamat po muli. God bless po.